Naunawaan ni Guning na maaaring masaktan ang babaeng ito kung siya ay prangka, ngunit kailangan niyang gawin iyon para makuha ang sagot. Nagulat ang babaeng multo na nakikita siya ni Guning at nakakausap. Nagtataka ito kung paano nakapagsalita si Guning sa tubig. Naging alerto ang babaeng multo at nagtanong, "Sino ka? Paano mo ako makikita at makakausap sa tubig?" "Hindi ito mahalaga, ngunit maaari mong sabihin sa akin kung ano ang nangyari sa iyo dahil matutulungan kita," sabi ni Guning. "Matutulungan mo ba talaga ako?" Siguro dahil masakit itong maghiganti, hindi nito itinanong kay Guning kung bakit gusto niya itong tulungan, ngunit nakaramdam lamang ito ng pananabik. "Oo, ngunit kailangan kong sabihin mo sa akin ang kwento sa likod ng iyong pagkamatay," sabi ni Guning. "Walang problema." Ang babaeng multo ay hindi masyadong nag-isip at nagpasya na sabihin kay Guning ang lahat. "Hindi aksidente na na-rape ako at napatay, kundi isang scheme na ginawa ng boyfriend ko, dahil nahuli ko siyang kumukuha at nagbebenta ng droga. Gusto kong makipaghiwalay sa kanya, ngunit hindi siya pumayag, kaya nagbanta akong tatawag ako ng pulis. Sumang-ayon siya sa simula at pinalaya ako, ngunit pagkatapos ay inayos na may isang tao na gumahasa at pumatay sa akin kung sakaling tumawag ako ng pulis." Nang malaman iyon, inis si Guning. "Sabihin sa akin ang ilang pangunahing impormasyon tungkol sa iyong kasintahan." Wan Chao ang pangalan niya, 28 na siya. "Nakilala ko siya sa isang bar at na-inlove ako sa kanya sa unang tingin dahil napakatangkad at gwapo niya. Sinabi sa akin ng kaibigan ko na maganda rin ang impresyon sa akin ni Wan Chao at nagtatrabaho siya sa isang malaking kumpanya na may magandang sweldo. I don't care much about money actually. Anyway, nagkasama kami pagkatapos. Madalas kaming tumambay sa isang bar kasama ang aming magkakaibigan, ngunit bigla kong nalaman na palagi na pala siyang nagsisinungaling sa akin. Hindi siya nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya, ngunit isang miyembro ng Qinggang." Sabi ng babaeng multo na may puot sa boses. Mga ad ng Pub Future. Napapikit si Guning. Kung miyembro ng Qinggang ang lalaki, mas madali para sa kanya na harapin ito. "Anong bar ito?" tanong ni Guning. "Wind Bar," sabi ng babaeng multo. "Paano mo siya gustong parusahan?" tanong ni Guning. Nagdikit ang ngipin ng babaeng aswang. "Gusto kong pahirapan siya habang buhay." "Oo naman, ayon sa gusto mo." Sumang-ayon si Guning. "Pwede kitang ihatid para makita siya." Talaga, excited ang babaeng aswang, dahil gusto nitong masaksihan ang mangyayari kay Wan Chao. Masaya lang ito kapag nakita nito ang parusang ibinigay kay Wan Chao sa sarili nitong mga mata. "Oo," sabi ni Gunings. "Tara na," sabi ng babaeng multo. "Oh, by the way, anong pangalan mo?" tanong ni Guning. "Ang pangalan ko ay Lin Xiaoyo," sabi ng babaeng multo. Pagkatapos noon, inilagay ni Guning ang babaeng multo sa telepathic eye space at umalis. Hindi niya mailabas muli ang Zhao ngayon, at nagplanong ilabas ito bukas kapag nasa City B siya. Nagpalit si Guning ng kanyang damit at tinawag si Sito Ye. Bagamat hindi kailangang tawagan si Sito Ye na masyadong mahalaga, para harapin ang isang hindi importanteng miyembro sa gang, naisip pa rin ni Guning na dapat niyang ipaalam muna si Sito Ye bago niya parusahan ang kanyang mga tao. "Hay, bihira lang makatanggap ng tawag mo. Kailangan mo ba ng tulong ko?" tanong ni Sito Ye. Nadama niya ang karangalan na kailangan niya ni Guning. "Oo," sabi ni Guning. "Well, ang bagay ay ang isang kaibigan ng aking kaibigan ay ginahasa at pinatay ilang araw na ang nakakaraan. Ang utak ay isang lalaking tinatawag na Wan Chao. Nabalitaan ko na si Wan Chao ay miyembro ng Qinggang at nagtatrabaho siya sa Wind Bar. Sandali lang, hahanapin ko ang taong ito at ibibigay ko siya sa iyo," sabay na sabi ni Sito Ye. Kahit na ang Qinggang ay isang ilegal na gang, ang mga personal na krimen ay hindi katanggap-tanggap. Bilang karagdagan, personal na tinawagan ni Guning si Sito Ye para sa tulong, kaya hindi mag-atubiling tulungan siya ni Sito Ye. "Maraming salamat, at ikinalulungkot ko na kailangan kong parusahan siya," sabi ni Guning. Humingi siya ng tawad kay Sito Ye dahil masama talaga ang loob niya rito.
Si Sito Ye ay kaibigan niya, ngunit wala siyang relasyon kay Lin Xiaoyo. Si Wan Chao ay mga tao ni Sito Ye, at si Sito Ye ay gumagawa ng malaking pabor sa kanya sa pamamagitan ng pagiging handa na tulungan siya. Hindi mo kailangang sabihin yan. Bawal ang personal na krimen sa gang ko, kaya dapat managot siya kung talagang may nagawa siyang mali, sabi ni Sito Ye. Salamat, sabi ni Guning. Pagkatapos nun, binaba na nila ang tawag. Sa pangalan ng lalaki at sa lugar na kanyang pinagtatrabahuhan, nakita at nakuha ni Sito Ye si Wan Chao, pagkatapos ay tinawag niya si Guning pabalik. Guning, nakuha ko siya. Gusto mo bang harapin ito sa Wind Bar o sa ibang lugar? Tanong ni Sito Ye. Ako mismo ang pupunta sa Wind Bar, sabi ni Guning. Sure, may kailangan akong harapin, kaya kailangan kong ipaubaya sa iyo. Maaari kang bumaling sa manager ng bar para sa tulong. Tinawagan ko na siya, sabi ni Sito Ye. Magaling, salamat, sabi ni Guning. Pagkatapos noon, sumakay si Guning ng taxi at dumiretso sa Wind Bar. Ang Wind Bar ay isang nightclub at napakaingay at siksikan kapag gabi. Alas 9 ng gabi noon, at puno ito ng galit na galit sa aktibidad ng pagkalipas ng alas 10 ng gabi. Dahil masyadong sikat ang Wind Bar, kailangang magpareserba ng maaga ang mga bisita. Pumasok si Guning sa loob at sinabi sa isang waiter na pumunta siya rito para makipagkita sa kanilang manager. Tumango ang waiter at gagabay na sana sa daan para kay Guning. Gayunpaman, sa kanilang paglalakad, pinigilan sila ng isang babae. Teka, di ba sabi mo sobrang busy ng manager mo? Bakit niya nakikita? Galit na tanong ng babae. Siya ay kakaunti ang pananamit at nakasuot ng makapal na make-up, at mukhang wala pang 30 taong gulang. Karamihan sa mga babaeng pumupunta sa isang nightclub ay nakasuot ng ganyan, kaya hindi ito kakaiba. Halatang gustong makilala ng babaeng ito ang manager ng Wind Bar. Miss Ma, pasensya na po, busy po talaga ang manager namin, pero itong si Miss may appointment po sa manager namin. Pasensya na paliwanag ng waiter kahit na ayaw niya sa babaeng ito. Nang marinig iyon, bumagsak ang paningin ni Miss Ma kay Guning. Nagselos siya nang makita niyang mas bata at mas maganda si Guning kaysa sa kanya. At naniniwala siya na handang makita niya ang manager ng Wind Bar si Guning dahil sa pambihirang hitsura ni Guning. Ano ang relasyon mo ni Wu Senador? Tanong ng babae kay Guning, na parang si Guning ang vixen na nanligaw sa kanyang lalaki. Si Wu Senador ang manager ng Wind Bar, at ang taong makikilala ni Guning. Hindi bagay sa iyo, sabi ni Guning. Masama ang impresyon niya sa bastos na babaeng ito. Ikaw, galit si Miss Maria. Itinuring niya ang kanyang sarili bilang kasintahan ni Wu Senador, kaya kaaway si Guning sa kanyang paningin. Si Wu Senador ang aking lalaki. Mayabang na sabi ni Miss Maria. Gayunpaman, isang dampi ng pang-aalipusta ang sumilay sa mukha ng waiter. Malinaw, hindi ito ang katotohanan. Isang beses lang natulog si Miss Ma kay Wu Senador, at ayaw niyang iwan siya. Si Wu Senador ay isang playboy, ngunit nakikipaglaro lamang siya sa mga babaeng walang pakialam sa isang seryosong relasyon. Sumang-ayon si Miss Ma sa simula, ngunit pinagsisihan ito pagkatapos at patuloy na iniinis si Wu Senador. Si Wu Senador ay natulog sa hindi mabilang na mga babae, at si Miss Ma ay isa lamang sa kanila. Hindi nila gusto ang ugali ni Miss Ma, ngunit naiintindihan nila kung bakit niya ito ginawa, dahil napakagwapo at palatawan ni Wu Senador. Marami rin sa mga waitress na nagtatrabaho dito ang humanga sa kanya. Gayunpaman, ang mga waitress na iyon ay hindi nagkaroon ng lakas ng loob na makipagtalik lamang kay Wu Senador, dahil natatakot sila na baka ma-in-love sila sa kanya. Miss Ma, please stop saying that. Hindi iniisip ng aming manager na siya ang iyong mga tao, at si Miss Go ay ang natatanging bisita ng aming manager. Please show some respect, or we have to chase you out, magalang na sabi ng waiter. Sila ng manager na tretuhin si Gu ng may malaking paggalang, kaya naniwala sila na si Guning ay dapat na isa pang sinabi ng tao. Ikaw, galit na galit si Miss Ma,
ngunit hindi na siya naglakas loob na makipagtalo muli sa waiter. Siya ay ayaw na itaboy pagkatapos ng lahat. Kung malalagay siya sa blacklist, hindi na niya makikita si Wu Senador. Lumingon ang waiter kay Guning. Miss Gu, pasensya na kung pinaghintay kita. Sundin ako sa ganitong paraan. Salamat. Umalis si Guning kasama ang waiter. Galit na pinanood ni Miss Ma si Guning na umalis, ngunit hindi siya nang ahas na sundan sila. Dahil hindi niya nakikita si Wu Senador sa ngayon, nagpa siya siyang magsaya sa bar mismo. Napakalaki ng wind bar at may ilang pribadong silid na may mahusay na pagkakabukod. Si Wan Chao ay pinananatili sa isa sa mga pribadong silid na ito, at si Wu Senador ay nasa loob din. Silang dalawa lang ang nasa loob nito. Si Wu Senador ay isang gwapo at matangkad, 27 taong gulang na lalaki. Hindi katakataka na lahat ng mga babae ay nahulog sa kanya sa unang tingin. Actually, maraming babae ang pumupunta araw-araw sa wind bar para makita siya. Gayunpaman, kahit na si Wu Senador ay isang playboy, siya ay napakapili. Nakipagtalik lang siya sa mga sexing babae. Si Chu Xuanfeng ang taong tumawag kay Wu Senador at nagutos na hulihin si Wan Chao. Niya kay Wu Senador na darating mamaya ang isang batang babae na tinatawag na Miss Gu, at pinapayagan siyang gawin ang anumang gusto niya. Si Wu Senador ay napaka-curious, ngunit hindi siya nagtanong. Ang alam niya lang ay nakita ng babaeng ito na tinatawag na Miss Gu. Mukhang nasa malaking problema si Wan Chao. Naunawaan ni Wu Senador kung ano ang kaya niya at hindi niya maitanong, kaya hindi niya tinanong si Wan Chao kung may nasaktan ba siya kamakailan. Si Wan Chao, sa kabilang banda, ay natarante dahil wala siyang ideya sa nangyari. Tinanong niya si Wu Senador, ngunit sinabi lang sa kanya ni Wu Senador na may darating na babae na tinatawag na Miss Gu mamaya. Alam ni Wan Chao na hindi ito magandang balita, dahil kinuha ni Wu Senador ang kanyang telepono at personal siyang binantayan dito. Gayunpaman, naisip ni Wan Chao na siya ay kumikilos ng normal, at hindi siya nakakainis sa sino man kamakailan. Kahit anong pagmuni-muni niya, hindi niya ito ikinonekta kay Lin Xiaoyu, dahil naniniwala siya na walang makakaalam kung ano ang ginawa niya sa kanya. Kung tutuusin, hindi naman ito ang unang beses na gumawa siya ng ganoong bagay. Sa sandaling ito, may kumatok sa pinto. Nahulaan ni Wu Senador na dumating si Guning, kaya agad siyang tumayo para buksan ang pinto. Hi, Manager Wu, nandito na si Miss Gu, sabi ng waiter. Ang pangalawang Wu Senador na nakita si Guning, humanga siya sa kagandahan nito, ngunit hindi siya naglakas loob na manligaw dito. Ikinagagalak kong makilala ka, Miss Gu. Please come in, sabi niya. Kahit na hindi kilala ni Wu Senador si Guning, sinabi sa kanya ni Chu Xuanfeng na si Guning ay isang napakagandang batang babae na mga 19 na taong gulang. Nice to meet you, Manager Wu, sabi ni Guning at naglakad papasok. Miss Gu, sa labas muna ako. Mangyaring huwag mag-atubiling sabihin sa akin kung kailangan mo ng anumang tulong, sabi ni Wu Senador. Alam niyang hindi nararapat na manatili siya sa silid, kung sakaling may makita siyang hindi niya dapat makita. Salamat, sabi ni Guning. Wala ring intensyon si Guning na patuloyin si Wu Senador sa silid, kaya mas mabuting umalis na lang siya mag-isa. Pagkatapos noon, lumabas si Wu Senador at isinara ang pinto. Nagulat din si Wan Chao sa walang kamali-mali na mukha ni Guning, ngunit kinabahan siya sa sumunod na segundo. Hindi niya lubos na kilala si Guning, at naramdaman niyang kakaiba na gustong makita siya ni Guning na mag-isa. Miss Gu, pwede ko bang malaman kung bakit mo ako gustong makita? Tanong ni Wan Chao. Hindi nag-aksaya si Guning ng oras at sinabing, kasali ka ba sa pagkamatay ni Lin Xiaoyu? Kahit na sinisi ni Lin Xiaoyu si Wan Chao sa lahat ng bagay, gusto ni Guning na suriin muna ito upang makita kung ito ba ang katotohanan. Kahit na ang isang kriminal ay dapat magkaroon ng karapatang ipagtanggol ang kanyang sarili. Nang marinig ang pangalan ni Lin Xiaoyu, nanginginig si Wan Chao sa takot. Napansin ni Guning ang kanyang reaksyon, at sigurado na siya ngayon na talagang kasali si Wan Chao dito. Sa pagtataka ni Wan Chao,
Pumunta rito si Guning dahil kay Lin Xiaoyu, ngunit hindi niya naintindihan kung paano nalaman ni Guning ang tungkol dito. Miss Gu, bakit sa tingin mo may kinalaman ako sa pagkamatay ni Xiaoyu? Nagtalo si Wan Chao. Ayaw niyang aminin kaagad. Mali ba ako? Tanong ni Guning. Si Xiaoyu ay aking kasintahan, at kami ay nagmamahalan. Bakit ko siya sasaktan ng ganito? Sabi ni Wan Chao at umaktong heartbroken. Ngumisi si Guning. Nahuli ka kasi na gumagamit siya at nagbebenta ng droga. Gusto mong makipaghiwalay pero tumanggi ka. Hindi mo siya pinakawalan hanggang sa nagbanta siyang tatawag siya ng pulis. Kung sakaling tumawag talaga siya ng pulis, inayos mo ang isang tao na gumahasa at pumatay sa kanya habang itinapon ang kanyang katawan sa ilog. Natigilan si Wan Chao. Naniniwala siya na ito ay isang sikreto sa pagitan nila ng kanyang malalapit na kapatid. Kaya paano nalaman ni Guning? Dahil masyadong nagulat si Wan Chao, imposibleng itago pa niya ang kanyang reaksyon. Ikaw, may gusto siyang sabihin para ipagtanggol ang sarili, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Tama ba ako? Tanong ni Guning. Hindi. Hindi ito nangyari. Ganti ni Wan Chao, naniniwala pa rin siya na hula lang iyon ni Guning at walang anumang patunay si Guning. Kung hindi, bakit ka kinakabahan? Tanong ni Guning. Hindi ako, sabi ni Wan Chao, bagamat pinagpapawisan na siya. Sabihin mo sa akin, sino ang gumawa nito para sa iyo? Seryoso ang ekspresyon ni Guning. Hindi ko alam. Wala itong kinalaman sa akin. Tumanggi si Wan Chao na sabihin ang totoo. Malinaw niyang alam na makukulong siya kapag umamin siya. Sa tingin mo ba makakatakas ka? Tinaas ni Guning ang kanyang kilay. Kung sasabihin mo sa akin kung sino ang gumawa nito para sa iyo, malamang na makakahati sila ng kaunting parusa para sa iyo, at mapaparusahan ka ng mahina, o. Hindi natapos ni Guning ang tanong, ngunit sinabi ng kanyang tono ang lahat. Nawalan ng kontrol si Wan Chao sa kanyang katawan at patuloy na nanginginig sa takot. Namutla na ang mukha niya at parang takot na takot. Naunawaan niya na hindi lang siya tinatakot ni Guning, at malamang na mangyari ito. Siya ay miyembro ng Qinggang, at maraming paraan para parusahan ang isang tao sa isang ilegal na gang. Maaaring napakalupit ng parusa at hindi siya mapoprotektahan ng batas. Napakadali para sa isang ilegal na gang na pumatay ng hindi importanteng miyembro nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas. Bagamat hindi alam ni Wan Chao ang pagkakakilanlan ni Guning, alam niyang hindi siya maaaring maging simple dahil magalang siyang tretuhin ni Wu Senador. Natakot siya sa kamatayan at sumuko sa huli. Bueno, 3 sa pinakamalapit kong kapatid ang gumawa nito para sa akin, at nasa bar sila ngayon. Nang ipagkanulo niya ang kanyang mga kapatid, hindi na konsensya si Wan Chao ngunit medyo nakahinga siya ng maluwag, dahil naisip niya na mabubuhay siya ngayon. Ito ay likas ng tao. Napakagaling. Tumanggaw si Guning na may kasiyahan. Dahil nasa bar silang lahat ngayon, hindi na niya kailangan pang hanapin sila. Saang table sila nakaupo? Tanong ni Guning. V05, sabi ni Wan Chao. At ang kanilang mga pangalan? Tanong muli ni Guning. Sinabi ni Wan Chao sa kanya ang pangalan ng 3 lalaki, pagkatapos ay tumalikod si Guning at binuksan ang pinto. Sabay tuwid ni Wu Senador. Hi, Miss Gu. Sinabi ni Guning kay Wu Senador na hanapin ang 3 lalaki at sinabing kailangan silang makita ni Wan Chao. Sumang-ayon si Wu Senador at umalis nang walang pagkaantala. Madalas pumunta rito ang mga kaibigan ni Wan Chao kaya kilala rin niya ang mga ito. Sa oras na ito, medyo hindi nasisiyahan ang mga kaibigan ni Wan Chao dahil nabigo silang makarating sa kanya, at gusto nila ng droga. Pinuntahan sila ni Wu Senador ng personal at sinabi sa kanila na hinihintay sila ni Wan Chao sa pribadong silid no. 6. Nakaramdam sila ng flattered na personal na dumating si Wu Senador, kaya nagmadali silang pumunta sa kwarto. Nakatuon si Miss Ma sa direksyon ng mga pribadong silid sa buong oras, kaya nakita niya si Wu Senador sa ikalawang pagpapakita nito. Hi, Wu Senador. Miss Ma, busy ako ngayon. Tumalikod si Wu Senador at sabay na naglakad pabalik. Hoy, gusto siyang pigilan ni Miss Ma,
ngunit huli na ang lahat, at tila napakabisi ni Wu Senador kaya kailangan niyang sumuko. Pinalabas ni Guning si Lin Xiaoyo nang umalis si Wu Senador. Nang makaalis na ang multo ni Lin Xiaoyo, nawalan ito ng kontrol sa sarili at tumakbo para salakayin si Wan Chao. Gayunpaman, hindi nito mahawakan si Wan Chao, dahil ito ay isang multo, hindi isang tao. Sa makatuwid, nang itapon nito ang sarili kay Wan Chao, diretso itong gumalaw sa kanyang katawan. Nakaramdam ng yelo si Wan Chao nang gumalaw ang multo ni Lin Xiaoyo sa kanyang katawan, na lubhang hindi komportable. Hindi niya naintindihan ang nangyari, ni hindi niya pinag-isipan pa. Naisip niya na masyado siyang natakot kaya nanlamig siya. Kung ang isang multo ay nanatili sa tabi ng isang ordinaryong tao sa mahabang panahon, ang katawan ng tao ay masisira nihin. Bakit? Ang multo ni Lin Xiaoyo ay nakatingin sa sarili na may pagtataka. Pagkatapos ay lumingon ito kay Wan Chao. Hindi ito makapaniwala na gumalaw lang ito sa kanyang katawan. Pagkaraan ng ilang sandali ay napagtanto nito na isa pala itong multo at hindi niya kayang hawakan ang isang ordinaryong tao. Nang malaman iyon, ang multo ni Lin Xiaoyo ay tumigil sa paggawa ng anuman, ngunit pinandilatan ng mata si Wan Chao nang may galit. Si Lin Xiaoyo ay umibig sa maling tao kaya nangyari ang trahedyang ito. Gayunpaman, kahit na labis na kinasusuklaman ng marami ni Lin Xiaoyo si Wan Chao, wala pa rin itong balak na patayin siya. Dahil patuloy itong nakikita kay Wan Chao, nakaramdam ng hindi komportable at kakaiba si Wan Chao. Ilang sandali pa, bumalik si Wu Senador kasama ang tatlong lalaki. Sa sandaling makita sila ng multo ni Lin Xiaoyo, hindi na ito makapaghintay na pira-piraso sila, ngunit alam nitong hindi sila nito mahahawakan. Naakit ang lalaki sa magandang mukha ni Guning at hindi pinansin ang hindi pangkaraniwang ekspresyon ni Wan Chao. Nako, ang ganda. No wonder na absent ka ng matagal. Hoy, Chao. Anong pangalan mo, Beauty? Halika at samahan mo kami. Natuwa ang tatlong lalaki nang makita nila si Guning, na isang napakagandang kagandahan, ngunit hindi nila alam na papatayin sila ng kagandahang ito. Halos hindi maprotektahan ni Wan Chao ang kanyang sarili ngayon, kaya hindi siya naglakas loob na magsalita. Pagkatapos ay umupo sila sa sofa ng maluwag. Isinara ni Wu Senador ang pinto nang nasa kwarto na silang lahat. Gusto nilang uminom kasama si Guning ngunit biglang nalaman na walang inumin sa mesa. Nagtanong ang isa sa kanila, wala ka bang in-order na inumin? Pag-usapan muna natin ang tungkol sa negosyo, sabi ni Guning. Natulala silang tatlo sa isang segundo. Nagpatuloy si Guning, ginahasa mo ba at pinatay si Lin Xiaoyo, at itinapon pa ang kanyang katawan sa ilog. Nang marinig iyon, nagulat ang tatlong lalaki. Hindi sila makapaniwala na alam ito ni Guning. Sa sumunod na segundo, sabay silang tumingin kay Wan Chao. Maliban sa kanila, si Wan Chao lang ang nakakaalam ng sikreto. Gayunpaman, si Wan Chao ang utak sa likod ng Tokana, kaya hindi sila naniniwala na siya mismo ang magbubunyag ng sikretong ito. Ibinaba ni Wan Chao ang kanyang ulo at hindi nang ahas na magtama sa kanilang mga mata. Halatang pinagtaksilan niya ang mga ito. Galit na galit ang tatlong lalaki sa isang iglap. Itinuring nila si Wan Chao bilang kanilang relasyon na kapatid, ngunit madaling ipinagkanulo sila ni Wan Chao. Hindi nila alam kung ano ang gagawin ni Guning, ngunit halos sigurado sila na pumunta si Guning dito ngayon para maghayganti para kay Lin Xiaoyo. Dahil hindi mo ito itinatanggi, tatanggapin ko ito bilang pagpasok, sabi ni Guning. Karaniwan, gagawin ng isang tao ang kanyang makakaya upang ipagtanggol ang kanyang sarili kung naniniwala na siya ay inosente, ngunit ang tatlong lalaki ay nanatiling tahimik. Oh, siya nga pala, inamin na ni Wan Chao, dagdag ni Guning. Inis na inis ang tatlong lalaki. Alam nila na walang silbi na itanggi nila ito ngayon, at isang lalaki ang nagtanong, sino ka? Ano ang gusto mong gawin? Kahit alam nilang sila ay may kasalanan, sinubukan pa rin nilang makawala. Kung walang pruweba si Guning, baka mabuhay sila. Si Lin Xiaoyo ay kaibigan ng aking kaibigan, at ipaghiganti ko ang kanyang kamatayan, sabi ni Guning.
Nang marinig iyon, natakot ang tatlong lalaki. Lahat si Wan Chao. Ibinuka ng isang lalaki ang kanyang bibig at nagplanong sisihin si Wan Chao sa lahat. Gayunpaman, sa ikalawang pagbukas ng kanyang bibig, isang lalaki ang hamarang sa kanya. May proof ka ba? Bakit ka naniniwala sa mga salita ni Wan Chao? Walang mga surveillance camera sa kahabaan ng kalsada, at si Lin Xiaoyu ay patay na. Ang kanyang katawan ay itinapon din sa ilog. Imposibleng maikulong sila ni Guning nang walang matibay na patunay. Bagamat inamin ni Wan Chao na magkasama silang gumawa ng krimen, hindi ito sapat para hatulan sila ng pagkakakulong. Ang multo ni Lin Xiaoyu ay balisa. Sila na. Sila na. Sa kasamaang palad, si Guning lang ang nakakarinig sa kanya. Kahit na walang pruweba si Guning, madali pa rin para sa kanya na parusahan siya. Kaya naman, maangin na sinabi ni Guning, wala akong pruweba, ngunit alam kong may kasalanan ka. Walang kabuluhan ang pagtanggi nito. Iginagalang ni Guning ang batas, ngunit hindi niya kayang tiisin ang mga krimen. Hindi niya akalain na mabait siyang tao, pero hindi rin siya masamang tao. Ikaw. Nagulat ang tatlong lalaki dahil walang pakialam si Guning sa batas. Dahil hindi siya pinigilan ni Wu Senador na pumunta rito, kailangan niyang gawin ito na isa siyang mahalagang tao. Bukod dito, si Wan Chao ay miyembro ng Qinggang, ngunit hindi siya nang ahas na lumaban. Ideya lang ni Wan Chao, kaya dapat mong parusahan. Sabi ng isang lalaki. Hindi sila makalusot, kaya itinulak nila si Wan Chao palabas para sisihin. Tama, kasalanan ni Wan Chao. Siya ang killer. Sumang-ayon naman ang dalawa pang lalaki. Nanatiling tahimik si Wan Chao. Hindi siya nakipagtalo, ni pinuna ang kanyang mga kaibigan, dahil alam niyang walang kabuluhan ang pakikibaka ngayon. Nagkasala ka rin sa panggagahasa at pinatay kay Miss Lin, kaya walang makakasama sa inyo, sabi ni Guning. Gusto mo ba kaming patayin? Tuklasin, lalamunan, tuwang-tuwa. Enhart v Epsilon Pound N. Ito ay ilegal. Ilegal. Naisip ni Guning na ito ay katawa-tawa. Ang panggagahasa at pagpatay mo kay Lin Xiaoyu ay ilegal din. Well, hindi alam ng tatlong lalaki ang sasabihin. Relax, hindi kita papatayin dahil hindi ko gusto ang paggawa niyan, ngunit kailangan mong bayaran ang ginawa mo, sabi ni Guning, na parang hindi ito isang malaking bagay. Nang marinig iyon, nabuhayan sila ng loob. Ano ang dapat nating bayaran para dito? Sunod na tanong nila. Nakaramdam sila ng takot na humarap sa hindi kilalang parusa. Isa lang sa inyo ang hindi makukulong, ang tatlo pa sa inyo ay makukulong. Kung sino ang unang makaalis sa pribadong silid na ito, makakaligtas, nakangiting sabi ni Guning. Malinaw na binalak ni Guning na hayaan silang mamatay. Naiintindihan mo ba? Lubos nilang naunawaan ito, ngunit handa silang gawin iyon upang maiwasang itapon sa bilangguan. Talaga, nakahanda na ang tatlong lalaki na tumakas dito. Wala sa kanila ang gustong makulong. Oo naman, sabi ni Guning. Sa pangalawa niyang sinabi iyon, ang tatlong lalaki ay sumugod at nagsimulang lumaban sa isa't isa. Nasa laban din si Wan Chao. Gusto nilang lahat na makalabas sa silid na ito, ngunit wala sa kanila ang nakapagpaalis sa tatlo pang tao. Nasaksihan ni Lin Xiaoyu ang eksena at nasiyahan siya. Hindi kailangan ni Guning na patayin sila gamit ang kanyang mga kamay, dahil maaari nilang patayin ang isa't isa. Sa paglipas ng panahon, lalong naging marahas ang labanan, at kinailangan nilang magpatayan para makaalis sa silid sa huli. Nakarinig si Wu Senador ng ilang ingay sa labas ng pinto, kaya alam niyang nag-aaway sila, ngunit wala siyang sinabi. Binuksan lang niya ang pinto para tingnan kung ayos lang si Guning, at hindi nagtagal ay isinara itong muli. Hindi siya sinisisi ni Guning sa kanyang ginawa, dahil alam niyang nag-aalala siya sa kanyang kaligtasan. Tinawag siya ni Chu Xuanfeng ng personal, kaya tungkulin niyang protektahan ng maayos si Guning. Dahil sa magandang pagkakabukod, walang sino man sa labas ang makakarinig ng anumang ingay mula sa loob ng silid. Sa simula, inakala ng multo ni Lin Xiaoyu na hindi sapat ang kabigatan ng parusa,
ngunit unti-unti silang naging marahas kaya nasiyahan ito. Walang mga bote ng inumin, ngunit may 2 ashtray sa pribadong silid, kaya ang 4 na lalaki ay nagsimulang gumamit ng ashtray upang tamaan ang isa't isa. 2 sa kanila ang nakontrol ang laban, at ang 2 pang lalaki ay nabugbog sa lupa. Nang 2 lalaki na lamang ang natitira na nakatayo sa silid, nagsimula silang mag-away sa isa't isa. Nawalan ng lakas si Wan Chao, nakahiga na ngayon sa sahig, ngunit humihinga pa rin siya. Sa sandaling ito, lumakad si Guning at mabigat na tinapakan ang kanyang tuhod. Sa isang malinaw na tunog, nabali ang binti ni Wan Chao at siya ay nahimatay kaagad. Ginamit ni Guning ang kanyang mahiwagang kapangyarihan nang tumapak siya sa tuhod ni Wan Chao, kaya nanigas ang tuhod nito. Ginawa niya ang parehong bagay noong nagpunta siya upang iligtas ang apo ni Master Jiang noong huling beses sa kabisera. Sa sandaling nasugatan ang tuhod ni Wan Chao dahil sa kanyang mahiwagang kapangyarihan, imposible na itong gumaling muli. Naglagay din siya ng kaunting mahiwagang kapangyarihan sa utak nito para mapanatili itong buhay. Ang multo ni Lin Xiaoyu ay nagsabi na umaasa itong lahat sila ay maaaring maging baldado balang araw at mabuhay sa natitirang bahagi ng kanilang buhay sa pagpapahirap. Ang isa pang lalaki ay tinamaan din ng ashtray sa ulo. Ngunit ang pinsala ay hindi kasing seryoso ng ulo ni Wan Chao, kaya hindi na nag-abala si Guning na tulungan siya sa kanyang mahiwagang kapangyarihan. Ganon din ang ginawa niya para mabali ang binti ng lalaki. Marahil ito ay masyadong malupit, ngunit si Lin Xiaoyu ay nagdusa ng higit pa doon. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay may nanalo, at agad siyang tumakbo sa pintuan. Gayunpaman, pinigilan siya ni Guning. Anong ginagawa mo? Nataranta ang lalaki. Masisira mo ang negosyo nitong bar kapag ganito ka tumakbo palabas. Relax, hindi kita ikukulong, sabi ni Guning. Wala sa kanila ang makukulong, ngunit sila ay may kapansanan. Huminga ng malalim ang lalaki. Sa nasegundo, sa kanyang pagkamangha, sinipa ni Guning ang kanyang nilalaman ng napakalakas at pinalamig ang pinsala sa kanyang mahiwagang kapangyarihan. Napasigaw ang lalaki sa sakit at bumagsak sa lupa. Hindi niya inaasahan na bigla na lang siyang aatakehin ni Guning, pagkatapos ay sinigawan siya ng galit, sumagot ka sa iyong pangako. Sinabi ko lang na hindi kita ikukulong, ngunit hindi ako nangako na hindi kita sasaktan, sabi ni Guning. Ikaw, nagdikit ang ngipin ng lalaki. Napagtanto niya na niloko lang sila ni Guning, ngunit kailangan niyang lunukan ang kanyang galit. Sa kasamaang palad, hindi niya alam na hindi magagaling ang kanyang binti. Walang pag-aalinlangan, ginawa ni Guning ang parehong bagay sa huling lalaki. Pagkatapos noon, tinawag niya si Wu Senador para pumasok. Bahagyang nagulat si Wu Senador sa eksena, ngunit wala siyang sinabi. Manager Wu, kailangan kong gawin mo ang isang bagay para sa akin, sabi ni Guning. Oo naman, sabi ni Wu Senador. Pakiusap, pakitunguhan ang mga taong ito at patuloy silang nabubuhay bago sila itapon sa ibang lungsod. Hayaan silang maging pulubi sa loob ng 1 buwan at tawagan silang tumawag ng pulis, sabi ni Guning. Wala siyang pakialam sa nangyari sa kanila pagkatapos ng 1 buwan. Walang problema, Miss Go, sabi ni Wu Senador. Nang lumingon si Guning para tingnan ang multo ni Lin Xiaoyu, nakita niya na naging transparent ito at unti-unting nagkalat si Yin. Naaliw si Guning nang makita iyon. Maraming salamat, Miss Go, sabi ng multo ni Lin Xiaoyu kay Guning nang may katapatan. Nakaganti na ito, kaya hindi na kailangan pang manatili sa mundo. Ngumiti si Guning dito at walang sinabi. Sa sumunod na segundo, nawala sa ere ang multo ni Lin Xiaoyu. Kasabay nito, naramdaman ni Guning ang paglaki ng enerhiya sa loob ng kanyang katawan, ngunit hindi pa rin niya alam kung ano iyon. Umalis siya mamaya at nakilala si Miss Ma sa bulwagan. Pinandilatan ni Miss Ma si Guning nang may galit, ngunit hindi siya nang ahas na hamarang kay Guning. Binalaan na siya ng waiter na layuan si Guning dahil si Guning ay isang natatanging panauhin.
Hindi alam ni Miss Ma kung bakit kinailangan pang makipagkita ni Wu Senador kay Guning sa isang pribadong silid na mag-isa, kaya nag-aalala siya na baka may ginagawa silang masama sa loob. Hindi siya pinansin ni Guning at umalis sa wind bar. Agad niyang tinawagan si Sito Ye at nagpasalamat sa tulong nito. Sinabi niya kay Sito Ye na aalis siya papuntang City B bukas at maaari silang kumain muli ng magkasama sa susunod. Sumang-ayon si Sito Ye. Hindi tatanggihan ni Sito Ye ang babaeng gusto niya. Tinawagan din ni Wu Senador si Chu Xuanfeng at sinabi sa kanya ang nangyari. Bagamat tinawag na ni Guning si Sito Ye, iniulat pa rin ito ni Chu Xuanfeng kay Sito Ye, dahil trabaho niya iyon. Sunod na tinawagan ni Guning si Tang Qingyang, dahil na-miss niya ang tawag nito kanina. "Kamusta ka?" tanong ni Guning. "Kumusta? Nakatanggap lang ako ng tawag mula sa Tang Organization ngayong hapon, at kailangan kong bumalik sa trabaho sa punong tanggapan nito sa loob ng ilang araw," sabi ni Tang Qingyang. Ngumiti si Guning. Kinabahan sila dahil umuunlad ka patungo sa mas magandang direksyon. Ikaw ay isang banta sa kanilang mga mata ngayon. Well, hindi naman masama. Ang National College Entrance Examination ay kalahating buwan na lang, at pupunta ako sa kabisera pagkatapos upang simulan ang aming plano. Sa panahong ito, dapat kang maging mahinahon upang maprotektahan ang iyong sarili. Huwag kang mag-alala, sa palagay ko ay hindi ka gustong saktan ni Tang Bing Senador pansamantala. Alam ni Guning ang kalooban ni Tang Qingyang, kaya alam niya na hindi nasasaktan ni Tang Bing Senador si Tang Qingyang ngayon. Kung patay na si Tang Qingyang, hindi niya makukuha ang shares na pagmamay-ari ni Tang Qingyang. Hanggat nabubuhay pa si Tang Qingyang, maaaring baguhin ang kalooban anumang oras. "Babalik ako sa City B bukas, para magkaroon tayo ng meeting sa 3 PM, sabi ni Guning. "Oo naman," sabi ni Tang Qingyang. Siya ang partner ni Guning ngayon, kaya dapat kausapin muna niya ito bago kumilos. Kinaumagahan, dumating sina Gao Yi at Qiao Ya para sunduin si Guning bago sila pumunta sa airport. Pagdating sa City B, sumakay sila ng taxi papuntang Wafu Hills. Tanghalian na noon, kaya nag-grocery sila sa isang supermarket bago sila umuwi. Nagluto si Qiao Ya pagka-uwi nila, habang naligo si Guning. Binalak ni Guning na bisitahin ang kanyang pamilya sa bahay ng pamilyang Tang mamayang hapon. Noong ikalawa ng hapon, umalis si Guning sa bahay kasama sina Gao Yi at Qiao Ya upang puntahan si Tang Qingyang. Dahil ang Lamborghini na lang niya ang naiwan sa kanyang garahe, kinailangan nilang kunin ito kahit na naisip ni Guning na ito ay masyadong kapansin-pansin. Si Gao Yi ang nagmaneho, kasama si Qiao Ya na nakaupo sa front passenger seat, at si Guning ay nakaupo sa mga likurang upuan. Ang isang marangyang sasakyan ang palaging pinagtutuunan ng pansin ng mga tao, kaya naririnig ni Guning ang mga bulalas ng mga tao paminsan-minsan. Kahit na ang City B ay isang mayayamang lungsod na may maraming mararangyang sasakyan. Bihira pa ring makakita ng luxury car na nagkakahalaga ng mahigit 10 milyong yuan, dahil limitado ang halaga ng mga super luxury na sasakyan. Kaya naman, higit pa sa pera ang kinailangan para makakuha ng isa. Hindi nagtagal ay dumating si Guning sa itinalagang kafe. Nakaparada ang sasakyan sa labas ng kafe, at agad itong nakatawag ng maraming atensyon. Naunang lumabas dito si Guning at sinabihan sina Gao Yi at Qiao Ya na ay parada ito sa parking lot. Marami sa mga batang babae roon ang naiinggit kay Guning sa ikalawang pagpapakita niya. Karamihan sa kanila ay gustong magpakasal sa isang napakayaman na pamilya, ngunit iilan lamang sa kanila ang makakamit ang pangarap na ito. Ang mga super rich na pamilya ay karaniwang mag-aasawa lamang ng mga tao mula sa mga pamilyang may pantay na katayuan sa lipunan. Sa makatuwid, hindi naging madali ang mamuhay ng relax at masayang buhay sa isang napakayamang pamilya. Isang luxury car lang. Hindi ko akalain na kaya ng isang batang babae ang sarili niya. Walang dapat ipakita,
Sabi ng isang babae na nakasuot ng lahat ng klase ng brand ng designer. Gayunpaman, ito ay maasim na ubas lamang. Hindi alam ng babae na kay Guning talaga ang sasakyan. Narinig ni Guning ang kanyang komento, ngunit hindi nag-aksaya ng oras na makipagtalo sa babae, kaya pumasok siya ng mag-isa. May dalawa pang babae sa tabi ng babaeng nagseselos kay Guning. Sabi ng babaeng A, kilala mo ba siya? Bakit sa tingin mo hindi mo sa kanya ang kotse? Halata namang ayaw ni Woman A sa babaeng iyon. Kumunat ang noo ng babae at sinabing may halatang paghamak, sino siya kung gayon? Siya ang nagtatag ng Jade Beauty Jewelry and Charm, Guning. Bilyonaryo din siya, at ang sports car ay wala sa paningin niya. Sabi ni babae A. Kinilala ng babae A si Guning, at hinangaan din niya ang kakayahan ni Guning. Ano? Siya ang founder ng Jade Beauty Jewelry and Charm. Nagulat ang babae at nakaramdam ng hiya, binigyan niya ng masamang tingin si babae A at itinikom ang bibig. Hinayla ng babaeng A ang kanyang labi at umiwas ng tingin. Sige, pasok na tayo sa loob. Nag-resign ang babae B. Ayaw niyang magtalo ulit sila, kaya agad niya itong pinigilan. Hindi sila nagkakasundo at nagtatalo sa tuwing magkikita sila, ngunit walang magawa si Woman B. Hindi na ito pinansin ni Woman A at nauna na siya. Pagkatapos noon, pumasok sila sa parehong kafe na kakapasok lang ni Guning. Naroon na si Tang Qingyang nang dumating si Guning, dahil nakatira siya sa malapit. Kumusta, Guning, maupo ka. Sinalubong siya ni Tang Qingyang na may malawak ng ngiti. Umupo si Guning at inabot sa kanya ng isang waitress ang isang menu, pagkatapos ay nag-order siya ng isang tasa ng kape. Sinundan ng tatlong babae si Guning sa loob. Nakita nila sina Guning at Tang Qingyang. Ang babaeng nagseselos kay Guning ay hindi nasisiyahan nang makita niyang muli si Guning. Kinasusuklaman niya si Guning nang walang dahilan. Siguro dahil napahiya siya ni Woman A, sinisi niya si Guning. Bagamat nabigla siya sa pagkakakilanlan ni Guning, hindi niya hinangaan si Guning. Sa halip, mas naiinggit siya kay Guning ngayon, dahil nagmamay-ari si Guning ng napakaraming kumpanya sa murang edad. Naramdaman ni Guning ang titig ng babae, at naiinis siya. Ayaw niyang makipagtalo sa babae, ngunit hindi niya kayang tiisin ang hindi makatwirang pag-uugali ng babae. Kaya naman binigyan niya ng matalim na tingin ang babae na ikinatakot naman ng babae dahilan para iwas agad ng babae ang mga mata. Natakot siya kay Guning. Sinundan ni Tang Qingyang ang direksyon ng tingin ni Guning, at napansin ang ekspresyon ng babae. Tinaas niya ang kanyang kilay at nagtanong, anong problema? Wala, kakaibang babae lang, sabi ni Guning at nagkibit balikat. Hindi na nagtanong pa si Tang Qingyang at nagpatuloy sa pakikipag-usap tungkol sa negosyo. Ang babae, gayunpaman, ay nag-aatubili na sumuko. Pakiramdam niya ay kailangan niyang gumawa ng isang bagay para mailabas ang kanyang galit. Pagkatapos mag-isip sandali, kinuha niya ang kanyang telepono at nag-sign up ng bagong Weibo account na pinangalan ng Zhu Feifei bago siya nag-post ng isang bagay. Zhu Feifei. Nakita ko si Guning, ang founder ng Jade Beauty Jewelry and Charm, na naglalakad palabas ng hotel kasama ang isang matandang lalaki ngayon. Para silang mag-asawa. Nabigla ako sa abnormal niyang relasyon sa lalaking iyon. Siya rin ay binanggit, ang maraming maimpluwensyang Weibo Entertainment account. Ang tunay na pangalan ng babae ay si Li Xiaoxiao. Dahil wala siyang kalakip na patunay sa post na ito, walang naniwala dito. Ang ilang mga tao ay hindi gustong inisin si Guning. Kaya ipinadala nila ang post na ito, ngunit ang ilan ay nagplano pa rin na makita ang atensyon ng publiko sa pamamagitan ng paggamit sa katanyagan ni Guning. Si Guning ay isa ng sikat na tao sa internet, at ang kanyang pangalan ay makakatulong sa kanila na makakuha ng higit na atensyon. Gayunpaman, dahil natatakot sila sa impluwensya ni Guning, hindi sila nag-iwan ng anumang komento ngunit ni-repost lang ang mensahe.
Sa sandaling i-repost nila ito, mas maraming gumagamit ng internet ang nakapansin nito. Kahit na sikat si Guning, hindi alam ng lahat ang kanyang mga nagawa, napakaraming gumagamit ng internet ang nagsagawa ng conclusion mula sa hindi gaanong mahalagang ebidensya. Sa loob ng ilang sandali, binasa ng mga tagahanga ni Guning ang post na ito at agad na pinuna ang orihinal na Weibo account na nagpadala ng mensahe. Ang mga tagahanga ni Guning ay tapat kay Guning nang walang pag-aalinlangan, at kilala rin nila siya, kaya nagtiwala sila kay Guning at naniwala na isa itong pekeng balita. Ang Weibo account ni Li Xiaoxiao ay nasa gitna ng mga kritisismo pagkatapos. Habang patuloy na ipinagtatanggol siya ng mga tagahanga ni Guning, mas maraming tao ang nagsimulang maniwala na ang mensahe ay hindi totoo. Lalong gumaan ang pakiramdam ni Li Xiaoxiao ng maraming user ng internet ang pamuna kay Guning, kaya nagulat siya nang mag-U-turn ang sitwasyon. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang sampin siya at ang kanyang pamilya ng ilang agresibong gumagamit ng internet. Nanginginig sa galit si Li Xiaoxiao at biglang hinampas ang kanyang telepono sa mesa. Nagdulot ito ng malakas na tunog, na ikinatakot ng babae A at babae B. Xiaoxiao, anong ginagawa mo? Tanong ng babaeng B sa hindi masayang tono. Kailangan kong gamitin ang ladies' room, sabi ni Li Xiaoxiao at tumayo kaagad. Pagkatapos nun, umalis na siya papuntang washroom. Napangiwi sa inis ang ibang mga tao sa cafe, ngunit walang sinabi. Well, sa tingin ko dapat mong bigyan ng higit na pansin ang iyong sariling kaligtasan sa panahong ito, kahit na hindi ka niya muling saktan sa likod mo. Ang iyong mga bodyguard ay masyadong mahina, at maaari akong magrekomenda ng isang tao sa iyo kung hindi mo iniisip, sabi ni Guning. Ito ay isang mabait na payo mula kay Guning, at hindi niya ito pipilitin na sundin ito. Wala siyang intensyon na samantalahin si Tang Qingyang, ngunit si Tang Qingyang ay hindi masyadong pamilyar sa kanya ngayon. Oo naman, salamat, tinanggap ni Tang Qingyang ang payo ni Guning. Naisip niya na ito ay makatwiran at nagtiwala rin siya kay Guning. Kahit na gusto ni Guning na may mag-espiya sa kanya, hindi niya iyon pinansin, basta hindi ito banta sa kanyang buhay. Hindi siya ambisyoso na kunin ang Tang Organization, gusto lang niyang maghiganti. Kahit na kunin ni Guning ang Tang Organization, hindi siya sasang-ayon dito, dahil marami nang nagawa si Guning para sa kanilang plano, at mayroon siyang 20% shares. Dahil sa sarili niyang kakayahan, napakahirap para sa kanya na makuha ang buong Tang Organization. Gusto lang niyang makahanap ng ebidensya na si Tang Bing Senador ang naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang ama at si Tang Bing Senador ay maparusahan ayon sa batas. Kung mapaparusahan niya si Tang Bing ng mas matindi, mas mabuti. Iyon ang pakay ni Tang Qingyang. Kung tutuperin ni Guning ang kanyang pangako at hahayaan siyang kunin ang organisasyon ng Tang, tinatanggap din niya ito at pamamahalaan ito ng maayos. Great, I'll give you his number and you can call him kapag pumunta ka sa capital bukas. Kakausapin ko siya tungkol dito mamaya, sabi ni Guning. Salamat, sabi ni Tang Qingyang. Pagkatapos kumain kasama si Tang Qingyang, tinawag ni Guning si Batian niyang mula sa kanyang sasakyan at sinabi sa kanya kung ano ang susunod niyang gagawin. Binalak ni Guning na ipadala si Batian niyang upang protektahan si Tang Qingyang. Bagamat hindi niya sisingilan si Tang Qingyang ng anumang bayad, babayaran pa rin ng kanyang kumpanya si Batian niyang. Pagkatapos noon, tinawag ni Guning si Tang Haifeng, dahil si Tang Haifeng ang pinakaiginagalang na tao sa pamilya Tang. Tuwang-tuwa si Tang Haifeng nang sabihin ni Guning na sasamahan niya sila ng hapunan sa hapong iyon sa bahay ng pamilya Tang. Tinanong din ni Guning si Tang Haifeng kung nasa bahay si Guman. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Tang Haifeng na si Guman ay nasa beauty salon. Pagkatapos ay sinabihan ni Guning si Gao Yi na magmaneho papunta sa Fengshan Shopping Mall. Gusto niyang tingnan ang Kamay Beauty Salon at kunin si Guman sa daan. Lumabas si Guning sa Fengshan Shopping Mall habang sabay na umalis sina Gao Yi at Qiaoya. Wala silang ibang magawa,
kaya pinayagan sila ni Guning na magsaya sa kanilang pribadong oras. Mag-asawa sila kung tutuusin. Naglakad si Guning ng mag-isa sa Kamay Beauty Salon mamaya. Sa simula, medyo sikat lang ang Kamay Beauty Salon, pero sobrang sikat na ito ngayon. Dahil sa kasal ni Guman kay Tang Yunfan, parami ng parami ang mga super rich na babae na nakipagkaibigan kay Guman para magkaroon ng magandang relasyon sa pamilya Tang. Bilang karagdagan, hindi may kakaila ang mga hindi rin skincare na ginamit ng Kamay Beauty Salon ay medyo masama, at talagang nagustuhan nilang lahat ng pera sa kamay. Karamihan sa mga customer ay naging VIP member ng Kamay dahil sa mga skincare products na ginamit nito. Gayunpaman, kahit na nagrente si Guning ng isang malaking tindahan, ito ay masyadong masikip kung minsan. Ang iba pang mga sangay ng Kamay ay nasa ilalim pa rin ng dekorasyon at mga kasangkapan, kaya ang mga miyembro ng VIP nito ay nagtipon lahat sa punong tindahan. Kaya, sa ngayon, ang lahat ay kailangang magpareserba ng ilang araw ng maaga. Gaano ka man kayaman, kailangan mong sundin ang pagsunod dito, dahil patas ang pakikitungo ng Kamay Beauty Salon sa mga customer nito. Dahil masyadong sikat ang Kamay Beauty Salon, 2 receptionist na lang ang natitira sa front desk nang dumating si Guning. Sa lounge, ilang mayayamang babae ang naghihintay para sa kanilang facial treatment. Karaniwan, kailangan nilang maghintay ng 10 minuto para sa kanilang turn. Kung wala sila, maaaring mapalitan ng ibang tao ang kanilang mga pwesto. Si Guning ang taong bumili ng tindahang ito, kaya lahat ng staff member ay nagkaroon ng malalim na impresyon sa kanya. Nang magpakita siya, magalang siyang binati ng 2 receptionist. Ikinagalak na makita ka, Miss Gu. Nasa sabik silang makita si Guning dahil binago ni Guning ang kanilang buhay. Dahil sa kasikatan ni Kamay, mabilis na tumaas ang kanilang mga sweldo. Makakakuha lang sila ng 7,000 yuan sa isang buwan noon, ngunit ngayon ay maaari silang magkaroon ng halos 20,000 yuan. At ang mga beautician sa Kamay ay maaaring magkaroon ng mas mataas na sweldo kaysa sa kanila. Sa gayong disenteng sweldo, nabuhay sila ng magandang buhay sa isang first year sa lungsod. Hay, nasaan ang nanay ko? Nakangiting tanong ni Guning sa kanila. Nasa opisina siya ngayon, sagot ng isang receptionist. Salamat, sabi ni Guning. Pagkatapos, naglakad siya papunta sa opisina ni Guman. Narinig niyang may kausap si Guman tungkol sa negosyo sa opisina, kaya naghintay siya sa labas ng pinto. Dahil napakahusay na umunlad ang Kamay sa loob ng maikling panahon, maraming tao ang humingi ng kooperasyon. Karamihan sa kanila ay gustong magbukas ng mga prangkisa, ngunit tinanggihan sila ni Guman. Bagamat hindi bihasa si Guman sa negosyo, alam niya na dapat muna niyang buuin at i-develop ng maayos ang kanyang brand. Maaari siyang kumita ng mas maraming pera sa hinaharap, ngunit maaaring magkaroon ng magandang reputasyon ngayon. Kung papayagan niya ang ibang tao na magbukas ng mga prangkisa, hindi niya magagawang pamahalaan ang mga ito. Bilang resulta, hindi matitiyak ang kalidad ng kanilang mga produkto at serbisyo. Gusto lang ng maraming prangkisa na kumita ng maraming pera hanggat maaari, kaya maaari silang magbenta ng mga pekeng produkto sa ilalim ng pangalan ng mga tunay na produkto. Kung ganoon, maaaring magkaroon ng masamang impresyon ang mga customer sa brand ng skincare na makakaapekto sa negosyo. Hindi lihim na ginamit lang ng Kamay Beauty Salon si Kuzi. Kaya naman, kapag nasira ang reputasyon ni Kuzi, maaapektuhan din ang Kamay Beauty Salon. Bilang karagdagan, si Guman ay maaaring kumita ng sapat na pera ng mag-isa at hindi siya umasa sa mga bayaran ng mga prangkisa upang maghanap buhay. Dahil nanatiling matigas si Guman, natapos ang pag-uusap sa opisina ng ilang sandali, at pinaalis ni Guman ang kanilang mga tao. Ningning, kailan ka pa bumalik? Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Lumiwanag ang mukha ni Guman nang makita niya si Guning. Niyakap ni Guning ang braso ni Guman at sinabing, gusto kitang bigyan ng sorpresa. Nagulat ka ba? Nag-asal lang siya na parang batang babae sa harap ni Guman. Haha, nagulat ako.
Bahaging natawa si Guman sa kaligayahan. Manager Ding, tulungan mo akong ilabas ang mga bisita natin, sabi ni Guman kay Manager Ding. Si Guman ang boss, at hindi na niya kailangang ihatid ang mga bisita sa pintuan. Sa paglipas ng panahon, unti-unting naging malakas na babae si Guman. Noong isilang na muli si Guning, si Guman ay isang mahinang babae. Noong panahong iyon, nangako si Guning na bibigyan niya si Guman ng isang mayaman na buhay at naabot niya iyon ngayon. Sure, sabi ni Manager Ding, saka lumabas kasama ang mga bisita nila. Pumasok sina Guman at Guning sa opisina pagkatapos. Malapit na ang National College Entrance Examination. Kailan mo balak bumalik sa iyong paaralan? Tanong ni Guman. Bilang ina ni Guning, nag-aalala siya sa pag-aaral ni Guning. Sa loob ng ilang araw, sabi ni Guning. Ang tita Ching mo ay may susi ng aming tahanan, at sasabihin ko sa kanya na kumuha ng tagalinis para maglinis ng bahay para sa iyo bukas. Matagal na kaming hindi nakatira doon, kaya dapat may makapal na layer ng alikabok, sabi ni Guman. Mahusay, sabi ni Guning. Nang mga alas 5 ng hapon, sabay na umalis sina Guning at Guman. Bago sila umalis, sinabi ni Guman, "Oh, kailangan ko munang tawagan ang tatay mo para sabihin sa kanya na huwag akong sunduin ngayon." Si Guman ay hindi nagmaneho, at si Tang Yunfan ay darating para sunduin siya kapag siya ay malaya kahit na siya ay may personal na tsuper. Sinama ni Guning si Guman at medyo namula si Guman. Nilinggan niya ang kanyang ulo at agad na tinawagan si Tang Yunfan. "Manong, wala ka bang trabaho ngayon?" Sabi ni Tang Yunfan sa napakaamo na boses, na ikinagulat ng isang direktor na nakaupo sa harapan niya. Si Chairman Tang ay palaging seryoso ang mukha sa trabaho, ngunit iba ang hitsura niya kapag nakikipag-usap sa kanyang asawa. Bumalik si Ningning, at kasama ko siya ngayon. Uuwi ako kasama siya, kaya hindi mo na ako kailangang sundin ngayon, sabi ni Guman. Oo naman, magkita na lang tayo, sabi ni Tang Yunfan. Pagkatapos noon, bumalik si Guman kasama si Guning. Gayunpaman, habang naglalakad sila palabas ng shopping mall na ito, nakarinig sila ng malakas na ingay sa di kalayuan sa kanila. Tumingin sina Guning at Guman at nakita nila ang isang grupo ng mga tao na nakapalibot sa isang sportswear shop. Walang intensyon si Guning na panoorin ang drama, ngunit bigla niyang narinig ang isang pamilyar na pangalan. Ningning. Gustong pigilan ni Guman si Guning. "Ma, ayos lang. Maaari tayong tumingin," sabi ni Guning. Kinailangan ni Guman na sundan si Guning. "Feng Pinghui, paano mo ako hihiwalayan para sa babaeng ito? Gusto mo bang palakihin ang anak ng ibang lalaki? Isa siyang bastard." Sinigawan ni Lu Chuting si Feng Pinghui. Nang malaman ni Feng Pinghui na si Wang Zesheng ay kanyang biolohikal na anak, hiniwalayan niya si Lu Chuting. Hindi niya sinabi sa kanya na alam niyang itinayo niya si Wang Yunping, ngunit hindi sinabi sa kanya na si Wang Zesheng ay sinabi niyang biological na anak upang protektahan si Wang Zesheng. Pagkatapos ng diborsyo, si Lu Chuting ay nasa napakasamang mood, at gusto niyang mag-relax sa pamamagitan ng pamimili sa shopping mall na ito. Hindi sinasadya, nasagasaan niya sina Feng Pinghui at Wang Yunping. Tinawag pa ng anak ni Wang Yunping si Feng Pinghui, "Ama." Hindi niya alam na si Wang Zesheng ay biological na anak ni Feng Pinghui, kaya naisip niya na tinawag ni Wang Zesheng si Feng Pinghui na kanyang ama dahil kay Wang Yunping. Si Feng Pinghui ay tila nasa napakagandang kalooban, na hindi pa niya nakita sa kanilang kasal. Kaya nagselo si Lu Chuting. "Lu Chuting, ingatan mo ang iyong wika. Hindi bastard si Zesheng. Anak ko siya, at mas matanda siya sa anak mo. Siya ang tagapagmana ng pamilya Fang." Galit na nakipagtalo si Feng Pinghui. Malaki ang pag-aalala niya kay Wang Zesheng, kahit na tinanggap lang siya ni Wang Zesheng. Dahil mahal niya si Wang Yunping, naisip niya na mas mahalaga ang kanilang anak kaysa sa anak niya kay Lu Chuting. Bukod dito, si Wang Zesheng ay mas hilig sa akademiko at makatwiran kaysa sa anak ni Lu Chuting. Bagamat ayaw pa ring pakasalan ni Wang Yunping si Feng Pinghui,
Pumayag na si Wang Yunping na pasukin si Wang Zesheng sa pamilya Fang. Sa sandaling sumali si Wang Zesheng sa pamilyang Fang, ang pangalan ng kanyang pamilya ay papalitan ni Fang, at siya ang magiging tagapagmana ng pamilyang Fang. Ano? Anak mo siya. Inikat ni Lu Chuting ang kanyang mga mata sa gulat.